Samyer PH. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon nga lang pa ulit tayo nakapag-update guys. Bali 2 weeks tayong walang upload. Yan, bali ito guys, nagwa-water change ako sa aking alagang mga ARC. Yan, bali nasira kasi guys yung air pump nitong ating tank dito ng breeder. Yan, bali umorder ako sa Shopee. Yan, kararating lang guys, kaya naisipan ko na linisin na rin to. Ayan, kung makikita nyo guys, napakalakas na ulit ng ating pump. Yung nasira kasi nating pump dyan guys, nagamit ko siya ng almost magto 2 years na guys. Bali next month kasi 2 years na yung air pump na yon. Bali hindi na siya umabot ng 2 years. Ayan. Pero okay na rin guys, sulit na sulit yung air pump natin. A3000 na air pump yan guys. Ayan, update ko kayo dito sa ating mga alagang ARC guys. Ito nga guys, sa paglilinis natin ng ating ARC tank, ay may nakita tayo na isang buried female guys na siguro mga 2 days na to na buried guys kasi medyo maganda na yung mga eggs niya, dikit na dun sa kanyang belly. Ayan. Tapos meron tayo ditong mga mga sinelect ko yan guys na mga gagawin kong breeder soon. Yan, yung mga yan kasi nakitaan ko sila ng magagandang potential guys na pwede nating gawin silang mga breeders. And ito kasi guys, hindi magkakapatid yan guys. Iba-iba yung genes nila. Yan, kaya pinili natin kasi iniwasan natin mag-inbreeding guys. Tapos ito guys yung ating rep tab na grow out guys. 2 weeks ko siyang hindi nalinis. Bali lilinisin natin siya ngayon guys. Eto guys, nalinis na natin. Natanggal na natin guys yung mga laman ng mga ARC nito guys. Yan, tapos ito yung mga PVC niya. Yan, tapos meron tayo nakita dito guys na nag-molt. Yan, mamaya ibabalik din natin tong balat ng ARC guys para makain nung nag-molt kanina. Yan, tapos ito guys yung nakuha natin doon sa ating grow out rep tab. And medyo malalaki na yung iba guys. Kaya pipilian ko na to guys kasi yung iba pwede na nating i-out. Yan, kagaya nito halos 3 inch na to guys. Yan, pwede na natin yung ibenta. Yan, nasa 3 inch na to guys. Yan, tapos yung ibang maliliit, yun yung ibabalik natin doon guys mamaya pag nalinis ko na yung rep tab ng grow out natin. Yan, bali siguro nasa ano to guys, mga 25 to 28 pieces. Yan. Tapos tong malalaki ihiwalay ko na guys. Ilalagay ko muna siya dun sa breeder tank ko. Yan, para mas mabilis silang lumaki kasi medyo malaki yung tank na yon. Kaya doon na lang natin sila grow out pa guys. Yan, kaya naman hinihiwalay ko guys yung malalaki kasi nakakaawa guys pag nag-molt yung maliliit dyan guys, gagawin lang nilang pagkain yan. Kaya yan, kailangan nating i-separate guys yung malalaki doon sa maliliit. Yan, tapos puntahan natin dito guys yung iba pa nating mga craylings. Yan. Ito, lilinisan ko na rin to guys kasi halos yan 2 weeks din natin dinalinis kasi nga busy tayo guys sa printing shop natin ngayon. Alam niyo naman na malapit na mag-election guys kaya medyo busy tayo dun sa ating printing. Kaya hindi natin masyadong masikaso tong ating paglilinis guys ng ating mga ARC. Bali ito guys yung size na naan dito sa rep tab na to.
siguro mga nasa ano na to guys, 1.5 inch yan. Ano na to guys, nasa 1 month yan, mga 1 month na yan. Yung mga nandito. Kasi itong nandito guys yan, magkakapatid yan eh. Tapos ito, ibang batch na to ng Kraylings. Yan, ito yung nasa last video natin guys na inilipat natin dito. And, ano na to guys, halos 3 weeks old na to yung mga nandito natin ng mga Kraylings. Yan. Kuha tayo ng isa guys, papakita ko sa inyo yung size na naandito. Kung anong size na nung 3 weeks old natin guys. Lagay natin dito. Yan. Ito guys, 3 weeks old na to. Yan yung ating Kraylings na yan. Yan, mamaya dilinisan din natin guys tong ARC Kraylings natin. Yan, day off kasi tayo ngayon guys, kaya may time tayo para maglinis guys ng ating mga lagayan ng mga alaga natin. Tapos ito nga pala guys, nagtago na yung ating red-eared slider guys. Yan, dalawa yung naandito. Tapos may nakakuha tayong Malayan turtle guys. Hindi lang magpakita dito kasi nando sa ilalim. Yan, wag na natin silang gambalain guys. Lipat tayo dun sa mga iba nating alaga. Yan, ito nga pala yung mga goldfish natin guys. Tapos special nga pala tayo dun sa mini farm natin guys. Give me every time. Ito nga guys, nandito na tayo sa mini farm. Ito yung mga ano natin guys, mga heritage chicken. Ayan, mga nasa ano na to, 3 weeks old na to guys, simula nung binili natin. Yan, nilagyan na natin sila ng mga shades ng mga net natin. Ayan. Medyo malalaki na sila guys, malakas na kumain. Yung asola nga na kinulture ko guys, saglit lang sa kanila. Kaya ngayon nag-iipon ulit tayo ng asola guys para makatipid tayo sa pakain natin sa mga heritage chicken natin. Yan. Siyempre, ito pa rin yung ating rabbit guys. Yan. Mamaya natin sila pakakainin. Kukuha pa tayo ng mga damo. Yan, para tipid tayo guys sa pakain. Tapos yan, ito yung mga tanim natin guys. Bali, hindi kasi tayo nakapasyal ng madalas dito. Yan, kaya yung mga tinanim natin guys, mga nagsilakihan na. Sa susunod, may maaanihin na tayo dyan. Tapos itong ating loop, yan, 4 na lang yung nandito guys kasi yung mga kasama nila na mga kalapati, may mga eggs na. Yan, bali 3 pair yun guys, yung mga nag-eggs. Yan, ito yung nauna natin na nag-eggs. Yan, halos 5 days ang pagitan nila guys tong iba nating mga breeders. Yan, ito yung isa. Yan, puro tigda 2 eggs na yan sila guys. Sana mabuhay, sana ma-hatch yung kanilang mga eggs. Yan, tapos ito yung isa pang pair. Yan guys. Medyo naging busy nga tayo sa ating printing shop kaya hindi natin masyadong na-focus ang pagpunta dito sa ating mini farm guys. Pero tuwing umaga naman kasi napunta ako dito para patukain sila. Yan. Tapos yan, tumubo na yung ating mga sitaw dyan. Yan, meron tayong okra. Yan, mga nagbubungahan na yan guys. Tapos yan, meron tayo ditong kalabasa. Tapos ito yung mga kinulture natin asola guys. Mapapansin nyo konti na kasi ang lakas nga kumain ng mga heritage chicken natin guys. Kaya kulang na kulang yung ating kinulture na mga asola. Yan. Tapos pati itong mga water lettuce natin, ang lalaki na rin. Yan. Meron pa rin bunga yung mga papaya natin dyan. Meron pa rin tayong mga mais. Yan, dami tayong mais dyan guys. Mga ilang weeks na lang yan, makakapag-harvest na tayo ng mga mais.
Yan, pang sarili lang naman yan guys. Hindi naman tayo nagbebenta ng mga halaman guys. Ito, may mga bunga na rin mga okra natin. Ayan, no? Diba, sabi nga nila guys, pag may tinanim, may aanihin. Yan, kaya hanggang dito na lang guys sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe. Paalam! Bago ka pa sa channel ko, baka naman like, share, and subscribe. Salamat!